Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Swordman Hua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Alam mo ba, hindi ako ganyan noong ganyan ang edad ko. Sa'yo isang beses ka lang maging bata kaya sulitin mo na. Hindi ka naman pinagtutulungan ng mga bullies ha, kapag may nahuli akong gustong awayin ka sisipain ko talaga sila. Kuya, tigilan mo na nga yang anak mo at kumain ka na lang. Oo nga pala dad, pwede bang bilhan mo ako ng bike para naman makapag-exercise ako? Bakit naman bigla ang bike? Hoy bata, magkano ang mga bike ngayon? Siguro mga nasa 50 para makakuha ng maayos na bike. At talaga ba? Sige, bumili ka ng bike mo. Nagbibiro ka ba dad? Naghahanap na ng bike si Dom sa online. Punyeta, ang mahal pala, wala bang mura dyan? Hay, nakakatawa naman, taano naman? Ang mabibili ko sa 50,000 won kahit knock-off sneakers hindi ko pa rin mabibili eh. Dahil sa masusi paghahanap ni Dom, nakakita na din siya ng kanyang nagustuhan at abot kayang presyo. Wow, 100,000 won para sa bagong bike, ang galing, ayos to. Nakakapagtaka kasi walang litratong nakalagay pero hindi bad, apat kunin ko na lang. Kung i-text mo kaya siya sir. Hihihi, una tatanungin ko muna siya na bigyan niya ako ng 50,000 won na discount, papayag kaya siya. Tungkol nga pala to sa bike na pinost mo sa forum, pwede mo bang babaan yung presyo ng 50,000 won, ibibigay ko sa iyo kaagad yung pera. Sandali nga, paano kung gusto lang ng siraulong to ng pera ko? Paniguradong hindi niya naman gagawin yun, hindi ba kapag itinakbo niya lang yang pera mo huhulihin namin siya? Uy, sumagot siya. Siguro isa kang estudyante, no? Sige, bibigyan kita ng 50,000 won discount, bilang kapalit gagawin ko na ring pay on delivery. Yung shipment, kaya ibigay mo lang yang maangas na pera na yan, ASAP, account number XX Bank Lee. Ayos, nakakuha ako ng 50,000 won discount na bike, hintayin nyo lang ako mga pre, sasali ako sa crew nyong Hummingbird o kahit anuman yan. Nasend na ni Dom ang pera sa hangal na scammer. Isa siguro tong middle school o high school kasi wala siyang pera. Hay nako, bahala na, at least may naloko ako, hahaha, tanga. Paniguradong hindi naman siya pupunta sa mga pulis para sa 50,000 won, hahaha. Bumalik ang eksena sa bike shop. Talaga sasali ka talaga sa kompetisyon na yun kasama sila? Oo, salita ng ating bida. Ayos yun, sana makabuo kayo ng maraming magandang alaala. At ingatan mo rin yung bisikleta mo, yung kadena medyo luma na binigay yan sa'yo ng tito mo, kaya ingatan mo yan. Natagalan ako sa pag-ayos ng ibang parte ng bisikleta mo. Yung gulong sa harap na ginagamit mo noon ay sobrang sira na, kaya pinalitan ko ng bagong gulong na ginamit ko noon. Ang mga carbon arrow na gulong ay mas magaan sa regular na gulong, kaya tutulungan nito ang bisikleta mo maging magaan. At ang isang arrow set ay tumutulong para mabawasan ang hangin na nasasalubong mo, kaya pwede kang maging mabilis habang nagbibisikleta, lalo na kapag sa mga diretsyong daanan at kung nakuha mo na yung gusto mong bilis, makakatulong ta para mapanatili mo ang bilis na to, pero ang ibabang bahagi ay may crosswind, mahirap ay control ang handlebar, kaya isa-isip mo yan. Carbon ito, kaya ang isang crack ay pwedeng makasira ng gulong, kaya wag mo nang sakyan ng ganun-ganun lang gaya ng dati. Di naman matibay yan dahil lang na carbon yan. So magkano yung repair at set ng gulong? Nahanap ko lang yang arrow wheel set doon sa sulok, kaya sayo na lang yan. Para naman sa mga repairs, saka muna ako bayaran kapag nanalo ka na sa kompetisyon na to. Sana talaga makuha nyo ang first place. Napatingin na lang ang ating bida. Para sa uncle mo pagkatapos nung aksidente tungkol sa doping. Napaseryoso bigla ang ating bida dahil sa narinig niya. Lumipat naman ang eksena sa natutulog na si Vinny. Itigil mo na yang pamumuhay mo bilang walang kwenta. Wala nang pasok gabi na wag mong itulog yung buong araw. Anong oras na ba? 8 PM na, hindi ka naman patay, ba't di ka bumangon at kumilos?
Umabsent ka ngayon at di ka sumasagot sa tawag ko kaya pinuntahan kita kasi nag-alala ako na baka patay ka na o ano pero andito ka lang pala natutulog. Ano ta isang sulat? Vini anak dumaan ako sa bahay mo kaninang umaga bago magtrabaho. Huwag mong kalimutang kumain dahil lang na mag-isa ka naglagay ako ng ulam sa ref para sa'yo palagi kang kumain ng masustansya huwag ka din gumawa ng gulo sa school mo. At sana nakakapag-aral ka ng mabuti. Tingin ko nandito nanay mo kaninang umaga. Huwag muna pansinin yung sulat magkano iniwan niyang pera 10,000 won ba? Anong magagawa ko sa 10,000 won mawawala lang yan pag nakabili na ako ng sigarilyo at pagkain. Oo nga pala sabi ng homeroom teacher natin pag umabsent ka pa i-expel ka niya papasok ka ba bukas? Kay Rita naman. Buwisit na school kung huminto na lang kaya ako. Kinaumagan dahil sa pagpapasaway ni Vinny sa kanyang school isang guro ang nagbigay ng parusa sa kanya. Ikaw na walang silbi kang inutil ka tingin mo isang palaruan tong paaralan. Di ka makakapagtapos kung di ka mag-aayos at tigilan ang katarantaduhan mo. Anong klaseng estudyante ang pumapasok ng naka-uniform lang at walang bag? Mga walang silbing inutil. Tumayo ka salot. Dahil sa inyong mga hinayupak kayo na ang paaralang ay nasisira na ngayon na pagtanto nyo ba? Pag nagkamali kayo ulit ipapa-expel ko na kayo binabalaan ko kayo. At yang lecheng kulay ng buhok mo bakit ba napunta ang isang salot na tulad mo dito sa paaralan? Kung makapagtapos man ang tulad mong bobo masisira lang ang reputasyon ng paaralang pagkatapos. Dapat ipa-expel ko na siya ngayon. Napainto ang mayabang na guro dahil may hamarang sa kanyang dadaanan at nagkatitigan sila nito. Nagpatuloy sa paglalakad ang mayabang na guro. Hay ang mga walang silbi talaga dapat di na pinapayagang mag-aral. Okay ka lang ba? Napatingin sa itaas si Vinny dahil may mga ususera nakatingin sa kanya. Buwisit si Batna. Puta prelagot ako tinignan ako ni Vinny sa mata. Pre sumilip lang ako sa labas kasi sinabi mo nakita niya din ako. Hanapainto ang mga hangal dahil nakapasok na si Vinny sa classroom. Gusto kong makita ang mga gagawang nasilip sa bintana kani-kanina lang. Napahinto ang mga student dahil sa mga salita ni Vinny. Lumapit na kayo habang mabait pa ko. Sorry napasilip lang ako di ko sinasadya. Pasensya na Vinny. Tapos sino ang may pake? Tuluyan na binugbog ni Vinny ang hangal. Bumalik naman ang eksena sa classroom ng ating bida. Wow nasa front page pa si Shelly. Samantala naman ang mga NPC ay nakatingin lang kay Shelly na parang nagiuma sila sa kagandahan ng dalaga. Marami lang kadiring langaw dito pero masaya naman. Daddy gusto kong mag-bike riding dito pwede bang pakipadala ng bike ko? Kalasin nyo na lang tapos ipadala sa akin. Salamat Daddy I love you. Pinakita naman ang mukha ni Dom na mukhang natatay yun pala di siya pinapansin ng kanyang ka-transaction kumbaga na scam na siya. So di mo pinapansin ang mga text at tawag ko ha? Bakit buong araw na lang siyang nasa phone at mukhang asar? Habang si Mia naman abala sa pag-design ng logo ng team. Uy Mia anong ginuguhit mo alam mo namang lunch na diba? May inaayos lang ako na design. Design parang logo. Isang hummingbird. Nakita ko sila Jay at Mino na tinapos agad yung pagkain ng tanghalian tapos lumabas dala yung bite nila San kaya sila pumunta. Di ko sigurado sa tingin ko narinig kong may sinabi sila tungkol sa pagpasa ng application para sa laban. Bakit naman sila sasali ng laban bigla-bigla siguro kasi magkakasama na sila sa isang bahay ha? Yehey tapos na. Pinakita ang logo ng crew na tapos na. Natapos din sa wakas. Kailangan ko ba talagang samahan ka dito para magpadala ng application? Magkasama tayo sa grupo kaya dapat magkasama din tayong mag-ayos sinasabi mo bang dapat ako lang magpadala mag-isa habang namamahinga ka sa school? Kalimutan mo na nga nagsasayang lang tayo ng oras dito bumalik na tayo agad.
Uy, bago tayo umalis, kain muna tayo. Di ako interesado kumain ka mag-isa. Di talaga makausap ng maayos tung taong to. Habang nag-uusap silang dalawa, meron napansin si Minu na kakaibang bagay. Ha, anong klaseng bike yan? Saglit lang babe, Sene-chan, babalik agad ako. Daisuke, mahal na mahal kita. Malay mo may magnasa sayo kaya lalagyan kita ng kadena. Ayokong may kumuha sayo babe, Sene-chan, maiintindihan mo naman di ba kung medyo nakakasakal ang lock, di ba? Babalik agad ako babe. Nakakakilabot, sino ba siya, anong ginagawa niya sa lecheng picture na yun? Dali, kailangan na nating umalis, salita ng ating bida. Ha, oo, sige. Hoy, sandali. Anong sinasabi mo? Ako ba ang tinatanong mo? Tinawag mo ba ang kawaii babe, Sene-chan ko na leche? Babong, wala kang karapatang insultuhan ang babe, Sene-chan ko. Kono Yaro, ikaw gago ka. Bawiin mo yun ngayon din. Ha, pesteng otako na ta. Nalaglag ang application ng manga crew. Ano, tinawag mo ba talagang leche ang babe, Sene-chan ko? Bawiin mo agad ang sinabi mo. Kinwelyuhan si Minu ng weirdo. Bawiin mo agad ang pang-iinsulto mo sa kanya. Kono Yaro, tarantado ka. Uy, anong neto salita ni Minu? Bilasan mo na at mag-sorry ka na, kasalanan mo din naman, salita ng ating bida. Oo na, binabawi ko na, nasabi ko lang yun kay babe, Sene-chan mo kasi sobrang ganda niya, pasensya na. Tinitigan ng weirdo si Minu. Huwag mong tignan ang babe ko, hinayupak, akin lang siya. Napangiti na lang si Minu. Pinulot na ng weirdo ang nalaglag na application form. Inasar mo lang ako sa wala. Nakita ni Minu ang form ng weirdo at napagtanto niya na sasali pala sila sa gaganapin na laban. So sasali din sa League of Street Competition tong otako na salita ni Minu sa kanyang isip. Isa pa ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng babe, Sene-chan, kaya wag mong gayahin. Saglit lang ako babe, Sene-chan. Napatulala na lang ang dalawa dahil sa nalaman nila na kalaban pala nila. Nagpatuloy na ang dalawa sa pagbalik sa school dahil nakapagpasa na sila ng application. Baliw na otako, ano babe, Sene-chan, iniisip ko palang na buibwisit na ko. Girlfriend niya siguro yung nasa picture kaya siya naasar sa sinabi mo. What the, seryoso ba siya o joke yun? Napatingin si Minu dahil may mabilis na umarangkada sa kanila. Haha mga babong high school, ambabagal nyo sobra. Matuwa sana kayo sa back view ng Schumacher light bike ko, hahaha. What the hell, bakit siya nagyayabang? Mukhang nagsumbong na si Dom sa mga tauhan ng kanyang tatay dahil na-scam na siya. Okay sir, naintindihan ko. Aayusin ko yan ngayong araw. Tapusin mo lang ang mga klase mo tapos umuwi. Hoy, lumapit ang kahit na sino. Sige po sir. May anak ng deputang leche ang nagnakaw ng pera ni Young Master, eto ang phone number at transaction ID niya. Ipatrabaho mo dun sa kaibigan mong inchik na hacker kung saan at sino man siya. Okay sir, kami na ang bahala. Malakas tong kaibigan kong inchik, kakaak niya lang ng isa sa mga malaking bangko sa Korea, madali lang nilang malalaman kung sino at saan man tong ipis nato. Kung nahanap nyo na siya, magdala ka ng ilang miyembro at mga armas. Mukhang di pa ata alam ng ipis nato kung gaano ka nakakatakot ang mundo, pero ipapakita natin sa kanya ngayon. Habang si Dom naman ay balisa. Puta, di ko inaakalang mahulog ako sa mga online scam. Maghintay ka lang, pag nahuli kita sira yang mukha mo sakin. Hoy Dom! Ano? Nasindak ang kaklase ni Dom sa nakita niya na pagmumukha ni Dom. Ano kasi? Sabi ni Yuna, sabihin kung gusto kanyang makausap saglit. Bakit naman kaya, pagtataka ni Dom? Gusto ako makita ni Yuna. Yunha, papunta na ako. My lady, ano pwede kong matulong? Hoy, umayos ka nga, bakit ba ang lungkot mo sobra buong araw? Sabay may inabot si Yunha, oh eto.
Tumigil ka na nga kakabulong sa sarili mo dyan, kumain ka ng matamis para sumaya ka. OMG, pwede na akong mamatay, binigay ni Yuna. Nakukonsensya ako na wala akong regalo pabalik, gusto mo bang bigyan kita ng matamis kung halik? Manahimik ka at kainin muna yan, sabay sapak kay Dom. Pinakita naman ng scam kay Dom na pauwi na sa bahay niya at may dalang pagkain, mukhang tiba-tiba ang hangal dahil sa pag-scam niya. Kumita ako ng 50,000 won ngayon, okay lang na ilibre ko yung sarili ko ng lechon manok. Hahaha, nakakakonsensya kahit di ko siya kilala. May babong umasa na ibebenta ko tong bike ng 50,000 won, hahaha, puta, sinong maniniwala nun? Wala din akong assignment. Ngayon manunood na lang ako ng soccer habang ninanamnam ang manok tapos matulog. Nagpatuloy na ang hangal papunta sa kanyang apartment nang nagtaka siya dahil bukas ang pinto sa harap. Maniningil na naman ba ng rente yung matanda na landlord? Siguro hindi nagpatuloy na siya pumasok sa loob. Nagulat na naman ang hangal dahil bukas na naman ang pinto sa loob ng kanyang apartment. May magnanakaw ba sa loob ng apartment ko? Nanakawan ba ako? Saglit lang, pag nahuli kita yari. Di pa natapos ang pagsasalita ng hangal, nagulat siya sa mga nakita niya. Dahil sa labis na gulat ng hangal, nabitawan niya ang hawak niya na pagkain. Ginapos na ng mga alagad ni Dom ang hangal at makikita na labis na takot at iyak ng hangal sa mga nangyari sa kanya. Nagkamali ka ng tinarget, anak ng deputang ipis. Kung mang-i-scam ka, dapat handa ka sa mga haharapin mong resulta. Ngayon dahil sa isang gagong ipis na tulad mo, kailangan ka naming bisitahin at sayangin ang oras namin. Hoy ipis, isipin mo na lang na nanalo ka ng 50,000 won na one-way ticket papuntang impyerno, okay? Kapag dumating na si Young Master, maghanda ka ng malibing na buhay. Labis ang iyak ng hangal dahil sa mga salita na pananakot ng mga alagad ni Dom at mukhang magtatapos na ang kanyang buhay. Dumating na si Young Master. Naglakad na si Dom papasok ng kwarto. Nilapitan na niya ang nang-scam sa kanya. At may binunot na animoy isang espada na nagliliwanag pa. At nung nakita ng hangal ang bubunutin ni Dom, labis siyang natakot dahil ang nasa isip niya kutsilyo, kaya labis ang kanyang panginginig. Sweet caramel na gum galing kay Yuna. Sayang lang di siya banana na flavor. Parang nadismaya ang hangal dahil hindi kutsilyo ang binunot ni Dom. Sir, ano dapat ang gawin natin dito sa ipis na ta? Mas masarap siya kasi nang galing kay Yuna. Lumingon si Dom dahil hinahanap niya ang kanyang bike. Aayon ang bike ko. Wow, parang brand new, di ko ta alam pero gusto ko, tahehe, maganda na siya para sa 50,000 won. Ang hangal naman ay parang gusto magsalita dahil mura nakuha ni Dom ang bike. Hihihi, buti na lang maayos pa siya. May maganda bang nangyari sa kanya ngayon? Kaninang umaga mukhang gusto niya talagang patayin tong ipis na to. Sabi mo di ka na magbibisikleta, diba? Kaya di mo na din kailangan ng helmet, kaya kukunin ko na din na parang freebies. Well, nakuha ko na ang bike kaya okay, naku, pwede nyo na siyang pakawalan. Okay, sige. Ang hangal naman nanginginig pa din sa takot. Swinerte ang hinayupak, bilis na pakawalan nyo na. Nakalibing ang hangal, nalitaw lang ang ulo habang nagfiesta naman ang mga pusa sa libreng pagkain. Hoy nerd, paggamit naman ng computer kahit sandali lang, may ipapakita ako sa'yong astig, salita ni Minu. Umalis ka nga, kailangan kong umattend nitong online class, salita ni Jay. Napalingon si Minu sa bintana dahil may narinig siya. Nag-download ka na naman ba ng kung ano-ano, salita ni Jay? Nadinig mo rin ba yung kakaibang tunog doon sa may bintana? Ewan ko, baka pusa lang o kung ano. Pinuntahan na ni Minu ang bintana para tignan kung ano at sino ang nangbabato sa bintana. Hoy pre, wow, grabe, meron ka na ring bisikleta. Sinubukan ni Minu ang bike para matignan kung nasa kondisyon ba ito. Ang astig nito, ang sarap sakyan. Pero parang nakita ko na tong bisikleta na to sa kalye. Mahal to know, magkano bili mo dito?
Tumawad ako hanggang 50,000 won sa isang used site. Nagulat ang dalawa sa narinig nila kay Dom. Bakit sobra ba ang bayad ko?